ginawa, I mean, doon kami nabuhay. Na hindi alam ng pamilya ko. Ay, sorry. Saan masaya ang puso mo ngayon? Sa Kapra o sa library? Deserve mo ba talaga na maging entertainer of the year sa mga bar? Okay, may pinaplastic ka ba na nasa library ngayon? Yumabang ka daw, plastic ka daw, tapos sip-sip ka daw. Kaibigan mo naman yan eh. Kaya ganyan ang ugali mo. Kailangan kilalanin mo muna ako para masabi bago mo sabihin yan. Hindi, ikat na lang natin to. Let's go. Hello mga ka-amigos-amigas. So ngayon guys, another episode na naman tayo na kung saan may special guest tayo ngayon. Diyos ko, isa sa mga kilala at napakagandang performer sa larangan ng komedya. Yan, ladies and gentlemen, once again, Mandy! Yeah! Hello! Hello, Dawson! Hello, mga amigas. Mi nombre Mandy Flores, representante Venezuela. Sa Tagalog, ano yun? Hindi, ano lang, nag-represent kasi amigos-amigas ka. So, kailangan mga Latina tayo. Latina. So, hello mga amigos-amigas. And thank you for inviting me to your show. And thank you so much din kasi nagpa-unla ka sa aming sa'yo sa aming invitasyon para ma-interview ka. Wala namang imbitasyon. Sanggip sa lang usapan natin. Sanggip sa lang yung eksena. So ngayon meron ka palang gaganapin na show. Yes. Meron ako nga, the repeat ng show. Actually, nag-start ng Supernova noong December 3, 2020 sa Capra Music Cafe, and it was a successful show and sold out siya ng maaga. And ngayon, this coming January 20, so malapit na rin siya ma-sold out. Supernova, the repeat, for only 350 po ang aming ticket on that night. And at Capra Music Cafe. Yes. Yes. Ano yung pinagkaiba nito doon sa una? Yung date, pinagkaiba na. Wow! Oo nga, pinag-isipan. Repeat siya. May mga changes lang ng content, pero syempre, hindi naman natin papayagan na hindi masusulit yung binayad nila. Yung binayad. Yes. Napakahusay. And of course, syempre, guys, kilala naman si Mandy sa larangan ng komedya, sa comedy industry na mabilis ang utak. Napakaganda. So, ang una kong tanong sa'yo, sino ba si Mandy? Saan nagmula si Mandy? Sino si Mandy talaga? Ako, ang real name ko talaga is Luis Martin Flores. Ayun yung real name? Yes, ang Luis ko kasi is spelled as Louise. Kinuha yung pangalan ko sa isang sikat na male singer dati na si Mr. Louis Heredia, and then si Martin Nievera kasi parehas ang nanay at tatay ko kasi is parehas singer. So bilang panganay, kinuha ng mga magulang ko yung pangalan ni Mr. Louis Heredia and Martin Nievera sa name ko. So ayun siya. And syempre, pinanganak ako sa Tondo, Manila. Sa ate Tondo ka talaga? Yes, tagagagalangin ako. Tagagagalangin po talaga ako. Pero ngayon, saan kang name? Dasmariñas, Cavite. Sa Dasmariñas, Cavite. Gano'n ka nakatagal pala dyan? 23 years na ako sa Cavite. Ay, hindi. Sorry, yes, tama. 23 years, ang tagal na. So ngayon, ano yung unang mong naging trabaho bago ka mapasok sa ganito? Ang una kong naging trabaho, as I remember, may isa kasing store ang tita ko. May isang store ang tita ko. Actually, wholesaler siya. Nagtindera ako doon. Yun. Nagtindera ako doon. Tapos parang katiwala niya rin ako doon. So parang habang nag-aaral din ako. So yun ang una ko naging trabaho. Sumunod, ang nanay ko kasi magaling magluto. So nagtinda ako ng banana Q. Vendor ha. Nilalako. Banana Q, kamote Q. Tapos, ikot-ikot lang ako. So, kung ano yung kikitain ko, binibigyan ako ng nanay ko. Siguro kumita man ako ng 300 pesos noon sa benta. Akin doon yung 100. So, malaking bagay na sa akin dati yung 100 pesos. So, naging ano ka noon? Oo, kasi anong taon yon? Mga maliit ka pa siguro noon. Siguro mga 2007. Ganyan. Mga 2007? Oo. Ano na naman ako noon? College na ako noon. Kaya pala, maliit ka pa lang talaga nagtatrabaho ka na para sa sarili mo. Oo, kasi siguro parang ganun ako kasi hindi ko kayang manahimik sa isang lugar nang walang kinikita kasi papansin talaga ako. Papansin ka talaga? Yes, bata pa lang ako talaga. Alam mo pa, ba may gathering sa bahay? Oo. Kailangan kakanta ako.
ikaw yung pinapakanta. Yung mga Kakanta usually ako. na nangyayari sa mga Pilipino. Tapos, halimbawa kaya yung i-connect ko naman siya sa pagtitinda ko. Alam mo yung pagtitinda ko, yung parang, ay ate, bili ka naman. Tapos sumakantahan kita. May ganun. Totoo Ay, yung yun. parang sa movie. Di ba sa movie ganun din? Hindi naman kantang-kantang yung kakanta ko siya, bili ka na. Yung mga ganun. Hindi ganun. Hindi mga ganun lang naman. Hindi ba production na production. Parang, sobra akong madaldal talaga. Kasi talagang gusto ko napapansin. Kaya nagtitinda ako, hindi ko dinadamdam na nagtitinda ako. Ay, totoo. Yes. Tapos, parang college ako, habang nag-aaral ako noon, Oo. parang nagtitinda rin ako nun sa mga school dati. Sa mga school. Oo. So ngayon, yun ang una mo naging trabaho. Mm-mm. So ngayon naman, ang tanong ko, di ba nga, isa ka sa mga kilala pagdating sa comedy Hindi naman. industry. Ito naman. O yung tagay ko. Hindi, sa mga kilalang-kilala ka sa comedy industry ngayon, ang tanong ko, paano ka napasok sa ganitong trabaho at ano yung way? Ano yung naging way para makapasok ka dito? Eto na nga. College ako noon. So, ako talaga kasi sobra akong fan ng mga sikat na comedians dati. Bata pa lang. Sa CS, kung napapanood mo yung CS sa GMA7, nakikita ko dati mga Regine Divas, sila Anton Diva. Regine Divas, yung mga parang kasamahan ng Paxi Ladies. Oo, parang ganyan sila Eva Papaya, sila gustong-gusto ko ito, sila Mamo Andol, napapanood ko sila dati. Entertainer talaga yung gusto mo. Yes, kasi ang nanay ko kasi tsaka tatay ko entertainer parehas eh. That's why yun. Yes, oo, so parang nakuha ko ng interest in our blood din. Tapos nakita ko, napapanood ko yung parang nakita ko sila Ate Gay, sila Terry Honor. Sabi ko, hala, parang gusto ko ng ganito. Kasi ini-impersonate ko sila. Ay, totoo? In-impersonate mo sila? Hindi sa bar. Kumbaga, sa inuman lang ng mga parents ko, halimbawa may mga gatherings, kakanta ako, magnonora-unora ako. Paano yun? Bigyan mo nga kami ng sample, paano? Mga permission, gano'n. Kasi Terry parehas Honor na. kasi dati sa Itbulaga, sobrang lakas talaga ng pangalan ni Terry Oo. Honor sa Itbulaga dati. So, ginagaya ko yung mga mariposa kasa, ay di mga gano'n. So, ginagaya-gaya ko yung dati. Tapos, ang tatay ko kasi, maniwala ka sa hindi, big fan siya ni Regine Velasquez. Tatay mo? Yes, hindi mo akala mo pa. Nagre-regine din siya. Nagre-rejuve yung tatay. Ay, may regime na yun. Nagre-rejuve si Papa. Pero hindi. Pero alam mo ba yung dati na pag nagpapatugtog yung tatay ko ng Regine, ginagaya ko. Sobrang ginagaya ko. So, parang nag-iipit-ipit ako ng boses. Hanggang inaaral ko siya ng inaaral. And then one time, lumabas si Anton Diva sa TV. Si Anton. Si Anton Diva. So, ginagaya ko si Ate Anton talaga lahat dati. Kasi dun, hanggang sa nakakita ko ng isang comedy bar na nakalagay, uso pa, way back 2005. We are looking for auditionees for may stand-up mga ganun kasi comedian. dati. Parang ganon. So, nakita ko siya. So, kasama ko yung best friend ko. Naka-uniform pa ako, college pa ako noon. Bumaba ako doon. Tapos nag-audition ako. Ang ginawa ko lang, kaya mo ba magpatawa? Ayun ang kagad na sabi sa'yo? Oo. Sabi, kaya mo ba magpatawa? Ano sagot mo? Sabi ko po, okay lang po. Ito, sabi ko talaga, nag-lie kasi ako doon. Sabi ko, opo, taga-library po ako. Kasi sikat ang library. Pero wala akong experience talaga. Wala ka experience? Taga-library po ako. Sige, talaga ba? Sige nga, kumanta ka. Nung kumanta ako, doon ako na-discover kasi nung bagets pa ako talaga. Fresh, yung boses mo, kumakanta ka talaga, bumipilit ka, doon ko sila nakuha. Pero hindi sila naniwalang library ako kasi sila pala ay laman ng library talaga. Tapos nakita pa nila sa itsura ko, sa damit ko, hindi naman gano'n. So ayun, doon ko na nakita dati. Ang unang-una ko nakasama dati ng mga ng mga senyora dati, si Matuts. Ayun, si Matuts. Yan. Si Matuts and maniwala kasi hindi, isa sa mga na hangang-hanga kung nganga talaga ako is si Bebang Tawa. Si Bebang, na Bebang Amper dati ang pangalan. Yes. Oo. Si Bebang Napakahusay Tawa. And then, so, ayun. So, ganun-ganun ako noon. Nag-start na ako doon. Hanggang sa medyo nagkaroon na tayo ng kahit pa paano experience. Siyempre, yung mga nanay-nanayan natin dati. Parang, ay, ipapasok kita dito kasi fresh ang boses mo. Wala bang nag-ano sa'yo, tulad nung naging nanay-nanayan mo, na ipinasok ka? Kasi Meron. Kasi katulad ko, kaya ako napasok sa mundo ng comedy bar kasi si Ann Chubby ang naging naging seniors ko. Yes. Sa'yo may ganun ka ba? Meron. Marami. Actually, ang unang-una is si Jano. Si Kuya Jano. Si Kuya Jano Energetic. So, ang pangalan is Jano. Ang unang pangalan ko sa comedy bar is Regine.
Totoo. Yan ang unang-unang kong pangalan sa comedy bar, Regine. So, ayun, nakita ko ni Jano, sabi ni Jano, ay maganda ang boses mo. Kukunin kita, itatandem kita. So, tinandem niya ako sa buong Paranaque. Ah. So, nag-Paranaque na ako. And then, medyo naghiwalay kami ni Kuya Jano kasi nga parang nagpasaway ako talaga. Lagi akong Ah. late. Lagi akong late. Kumbaga, ang tawag ngayon ng mga bakla, ng mga Ate. senior, ate at saka unprofessional. Oo. Naging unprofessional ka. Ganon. So, tinanggal niya ako noon. So, ending, hindi pa rin ako pumayag. Ano ginawa mo? Lumapit ako sa mga kasama ko, kasabayan ko sila Sweet Lala, sila Ai Ayan. Sumojo. So, tumira ko la Ai kasi naghanap ako ng bar na mapapasukan. So, hanggang sa nag-audition kami sa iba't ibang bar, hanggang sa napapagod na silang kakasama. Sila naman kasi talaga natatanggap, ako lang ang hindi. Pinilit kong pumasok at mag-audition sa loob ng 22nd Street. Sa Las Piñas. Yes. Yan. Sa 22nd Street na nag-mentor naman sa akin at nagka-discover naman sa akin ngayon is si Wendell Valdez. Si Wendell. Na isa rin sa mga mahusay na performer. Yes. Talaga naman, institution na yun si Mama Wendell. Tapos ayun, hindi rin ako natanggap sa 22nd Street. So, nakakita ko ng bar sa Dasmariñas, Cavite, which is Icons Republic. Sa Dasma, Icons Republic na dating Oo. Poker Face. Oo. Tapos, ayun, na-stay ako doon. Nakilala ko naman yung very good friend na sumalangat tawa, si Petra Kay. Si Petra. Yes, si Nasa Petra. isa sa pinakamagaling na nakatandem mo. Yes, si Petra. Kasi nagkaroon kami talaga, nag-jive kami, doon ako natuto na hindi lang pala kanta ang dapat gawin. Oh. Hindi lang pala, as in chumika. Hindi naman ako chikang-chika, pero natuto ako mag-feed kay Petra. So, ibig sabihin, hindi naman porke nag-feed ka, wala ka nang gagamiting utak. So, mag-uutak ka din talaga, as in talagang inisip ko kung paano ko mamaterialin si Petra. Tapos, ang nangyari pa noon, nilakad ako ni Petra sa Cubao. Sa Cubao, doon ka na nag-Manila. Yes, yun Yeah. ang una kong Cubao. Nakita ko na sila Choknat, isa pa yun sa mga naging mentor. Yes. Yes, yun, sila mga naging mentor ko. Sila Choknat. Siyempre guys, sa mga nakakakilala kay Mandy, kilala naman natin si Mandy na talagang pagdating sa stage, napakagaling, lahat ng... Wala naman, to naman. Hindi, totoo yun. Kasi napapanood at nakakasama din kita. Na kung hindi, sa mga makakapanood nito na kapwa ko, stand-up comedian, na nakasama si Mandy, totoo po yun na pag nasa stage si Mandy, ma-push. Feeder ang tawag doon, di ba? Ma-push ka na talagang pag nakita mo yung performer at kasama mo na ikaw yung gagawa ng way para iangat sila. Di ba? Yun yung isa sa mga natutunan mo sa mga senior. Yes, yes. And then, tinuro, sa sinabihan ako ni Choknat na, huwag ka mag-stick sa pag-feed. Kaya mo rin eh. Kaya mo rin bumangka. You can stand alone. Sinabihan ako ni Choknat ng ganyan na hindi ko makalimutan. Kaya naman, sometimes sina-apply ko rin naman kasi hindi ko naman namamalayan na kaya ko na pala. Sino yung yung performer na nakasama mo na gusto mong pasalamatan ng sobra until now? Ayoko si Petra, syempre. Si Petra. Petra talaga. Kasi siya talaga yung nag-ano sa akin. Hindi ko makikilala yan sila Choknat. Hindi ko makikilala yan silang lahat. Kung hindi naman dahil kahit kayo, si Petra nagdala sa akin sa Laguna. Totoo. Diba? Siyang nag-ano sa akin, inikot niya talaga ako. Tapos, ayun. Ano yung pinaka-worst na hindi mo makakalimutan pagdating sa entablado? Hindi natin kasi maiiwasan yan. Alam mo, yun ang sinasabi ko sa mga nagsisimula lang din eh. Hindi natin maiiwasan makaranas ng darkness na tinatawag sa entablado. Darkness, ma-attitudean ka. May reason yan eh. Madaming beses ko naranasan yan. May reason yan kasi ang reason yan is kaya mo nararamdaman yan kasi kailangan mo lakasan yung loob mo. Ngayon, kung manghihina ka at magpapadala ka sa mga talak nila, hindi ka pwede mag-stay sa industry na to. Pero hindi ako magabanggit ng names pero napakadami nilang hindi naniwala sa akin. May nakarinig ako ng ikaw, Mandy, yung ganyang ugali mo, yung ganyang performance mo, tandaan mo, hindi ka aangat at hindi ka magle-level up kasi hanggang dyan na lang. May ganun yun. Yes. Kasi minsan, alam mo ba, yung mga senior natin, nakikita lang natin na akala natin ina-attitudean tayo, di ba? Akala natin dinadirect tayo sa stage. Pero minsan, yun yung way nila eh. Yun yung way nila para tatagta din tayo, a-attitudean tayo. Talagang dudurugin tayo, pati yung pagkatao natin at yung puso natin para madurog tayo.
'Di ba? Kasi pag once na nadurog tayo, titingnan natin kung kaya mo pa mag-perform. Pag nagawa mo, okay. Kaya mong panindigan itong trabaho na to. Kasi minsan dumadating sa punto, 'di ba, na nagkakaroon tayo ng problema, hindi natin nagagawa yung trabaho natin. Kaya siguro ginagawa ng mga senior natin yun. Pero ang ano ko lang dyan kasi if you want respect, then magpakita ka din ng respeto din sa sarili mo. Kasi ganun yun eh. Parang gusto mo ng respect, gusto mong respetuhin ka eh. So anong gagawin? So magbigay ka ng respect. Alam mo, wait lang ha, man. Tagay lang ako. Uy, Ang akin, on air tayo. okay lang yan. Okay, uhaw na. Kung dami mong tanong, wala akong atago. Hindi, sige, tagayin mo muna yan. Okay, next question. Ano ba yung mga Tagon dito. Ay, andyan ka pala, sorry. Ang baba ng tagay. Okay, so continue tanong. Anong tanong? Nakalimutan ko na din eh. Hindi, yun lang, yung advice ko sa mga bago ngayon. Huwag kayo masyadong magdamdam pagka natatalakan kayo. Promise, akala ko, kasi dati, kasi maramdamin talaga din ako dati. Oo. Sobra akong nadamdam. Hanggang sa nagiging balang araw gagantihan kita. Balang araw, sasapawan kita. May ganun ako dati. Pero syempre, wala rin naman mangyayari. Hindi instead of mag-revenge ka, galingan mo na lang. Masipagan mo. Actually, napakasipag ko, promise. May set ako sa Antipolo, may set ako sa Pampanga, may set Kaya ako mo sa... yun? Tiga Weekly Cavite ka yun, ba? ha? Cavite ako, weekly yun. Yun ang nangyayari. So, yun ang gawin mo para mas makilala. Meron ka bang ano? Ano? Ay, attitude po siya. Sorry talaga yung ugali. Bukas pa na yung camera, sorry. Okay, go. Okay na, thank you. Okay, go. Umuwi ka muna dito, yung makeup artist mo. Yan. Si Gianni. Tara. Okay, go. Hindi, okay. Mabalik tayo sa tanong. Ngayon, kamusta naman si Mandy? Uy, kamusta ka na? Kamusta ka na? Okay lang ako. I'm so good. Sobrang smooth lang ang buhay. Smooth Ganun lang. Natatawid naman. Walang pressure, walang stress. Okay lang, okay ako. Love life. Love life, medyo complicated ang love life ko ngayon. May partner ako for 11 years. Ah. May nag-live-in na kami. Mahaba na pinagsamahan namin. But sometimes kasi on and off kami. Pero meron kasi ako minsan, meron akong minamahal na hindi pwede. So ngayon? Yun nga yun. Siya yun. Minamahal ako na hindi pwede. Okay. Bukod sa nakali sa partner ko. Ganun lang yun. Gano'n katotoo na na dumating sa punto kasi 'di ba narinig ko sa iyo na bilang isang transgender, narinig ko sa iyo sabi mo may pamintahang bar, pumasok kasi sa pamintahang bar. Sinabi mo sa amin na na pag ako nag-perform diyan lahat ng mga paminta magiging straight. Totoo ba 'yun? Totoo. Alam mo kung bakit? Bakit? Ay, mapatol sila sa akin eh. Ay, may naging jowa ka ng paminta? Oo, marami. Todo. Mas Pwede ka marami. magbigay ng isang pangalan? Ay, Hindi. hindi, pwede naman si Val. Kilala ng mga host yan. Ay, oo. Si Val Carrier. Tsaka open naman kami doon. Oo. Iyon yung isa sa pinakaminahan mo din. Oo. Hi, Dad. Wow. Yes. So ngayon, punta naman tayo sa seryosong tanong. Okay, go. Ano yung pinakakinakatakutan mo na meron ka ngayon na ayaw mong mawala? Hindi. Ang kinatatakutan ko ngayon talaga, alam mo kung ano, yung maglapot ako talaga. Maglapot na ako. Wait lang yung production natin. Asan yung manager natin? Okay, Hindi. Balik tayo sa tanong mo. Yung bagay na kinatatakutan ko na ayokong mawala is yung good health ko. Promise. Oo, tama. Kasi actually, minawala na sa akin yan. Hindi na ako nakakakanta na tulad ng dati, but still, striving pa rin ako sa job. Pero kung mawawala yung good health ko, na hindi ako magiging okay, na mawawala, magkakasakit ako, yung health na meron ako ngayon, mawawala ang lahat ng pangarap ko. Tama. Kasi Diba? yun naman talaga hiningi natin good health lang para magawa natin yung mga pangarap natin at gusto natin gawin. Oo, yun. Kaya ako talaga sabi ko, kasi sabi nga nila, health is wealth. So, di ba, kailangan natin ingat. Ayoko mawala. Gusto ko strong ako hanggat kaya ko. Eto, last question. Huling tanong ko sa'yo. Bago tayo dumako sa ating game. So, May ngayon, game. yes, may game tayo. Hindi, ngayon, ano yung pinaka mahirap na hindi mo talaga kinaya na nangyari sa buhay mo? Na ayaw mo nang balikan. Yung sobrang yung walang makain. Dumating na sa puntong gano'n. Oo, nasa tundo ko nun. Wala kaming makain, baon na kami sa utang sa tindahan.
At baha pa noon, bumabaha sa loob ng bahay namin. Pero hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Ayoko na balikan yun. Kaya siguro ako nagsisipag. Alam mo, parang ayoko mawalan ng trabaho. Hindi naman natin sinasabi na sobra natin dami pera. At least yung kahit papaano nagkaroon tayo, yan ang, Nakakatawid. yes, at kailangan natin mag-ipon talaga. Oo. Yun ang sinasabi ko. Kasi Kailangan dumating ka na natin. sa puntong walang-wala. Nanggaling ako sa walang-wala at ayoko nang balikan yun. Lalong-lalo na may mga pamangkin na ako ngayon na ayoko iparanas yun sa mga pamangkin ko. Na mawala ng kinakain as in todo nangyari sa akin. Ayun. Pero ano yung pinakamalalang problema na dumating sa'yo? Malalang problema, I think, Na hindi mo kinaya, wala. kasi lahat kinakaya mo. Oo, lahat kakayanin ko. Kasi sabi kasi nila, di ba, may ang bitbit ng dinadala, ang bigat-bigat ng dinadala mo, di bitawan mo na lang yan. Kasi wala ka namang problema na hindi mo kayang solusyonan. Lahat yan dapat mong gawa ng paraan at kailangan mong kumilos. Tama. Totoo, tama naman yun. And I always believe, ladies and gentlemen. Speaking of ladies and gentlemen, nag-ano ka dati, di ba? Pageant. Nagpa-pageant ka dati. Di ba? Nagpa-pageant ka dati. Bakit pala tumigil ka sa pageant? Feeling ko ibigin na natin sa mga bata kasi hindi na naman ako bata. Pero And marami ka na rin napatunayan pagdating sa pageant. yes, in fairness naman, hindi ko din ako makapaniwala naman. Marami na rin akong titles dati, marami akong runners up. At luckily, nakasali ako sa mga big pageants like Amazing Philippines. Ayo. Nag-Miss Gay Philippines ako, yung mga national pageant. Mm-mm. And hopefully this year, nagpapapayat ako. Next year pala, gusto kong sumali sa MIQ Philippines. Wow. Try lang naman natin. Malay mo Oo, naman. wala namang- Hanggat pasok pa tayo sa age bracket, Diyos ko Oo, wala naman. namang problema. Oo. Pero naging trabaho mo din yan, yung pagpa-pageant. Yes. Naging trabaho mo Naging yan. bread and butter ko yan. Yan. Mm-mm. Pero yung meron akong alam na matagal na gustong itanong sa'yo ngayon. Totoo ba yun na nagsa-cyber ka dati? Yes, CSR ako. Ay, totoo. Yes, cyber sexy Paano ka nakapasok dyan at paano ka nakatulog dyan? Ano na sa'yo? CSR, cyber sex representative. Pinaganda mo pa. Hindi nga, paano ka nakapasok dyan at paano nakatulong sa'yo? Nakapasok kasi bukas yung pinto ng kwarto. Bukas yung computer, umupo ako. Tapos nilalala lumabas. Hindi, may mga friends ako na, hindi. Kasi yun nga yun, yung hika-host moment. Hika-host moment na, lahat gagawin ko. So, ginawa ko. Hindi ako nahihiya doon kasi, doon kami nabuhay. Na hindi alam ng pamilya ko. Ngayon alam na nila. Ngayon, alam nyo na. Kung ba't ako nagkadede? Ba't tayo nagkabahay? Kasi nagkaroon ako ng foreigner na boyfriend. Talagang binalan ako ng bahay. Matagal kayo. Oo. In fairness. Yes, tagal kami nun. Binulabog hiwalay kami, binulabog niya lahat ng mga host talaga. Isa rin, Si Raymond. alam ko yun. Pero good friend na kami ngayon. In Okay. fairness. Nag-uusap pa rin kayo. Yes. Actually, kinasal na kami nga. Hindi, magpapakasal kami talaga dapat. Pero hindi lang natuloy. Mm-mm. So ngayon, eto na, pinakalas na to, seryoso ko. Promise yan, ha? Ano yung pag naiisip mo, nakakapagpatulo ng luha mo? Pag may nanggagalit sa akin, kasi nami-misinterpret ako madalas. Madalas na nag-iisip. Yes. Tulad ng ano? Ang yabang ko. Na nasipsip, mga ganun bagay. Okay. Nasasabihan ka ng sip-sip. O ano masasabi mo doon? Pag may istro lang naman, sisip-sipin ko talaga. Charas. Hindi, basta, hindi hanggat di pa ako kilala. Kailangan kilalanin mo muna ako para bago mo sabihin yan. Gaano ka totoo na... Akala ko ba last question na? Hindi. Ito, kasi kita nasabi mo na naman yan. Charot lang. Dire-diretso ko na. Gawa kasi Oh, ito na yun eh. Gaano ka totoo na na isang may-ari ng bar? May isang may-ari ng bar na kaya daw malakas ang loob mo kasi kaibigan mo. Kaya ganun ang mga tingin sa'yo ng na parang kaibigan mo naman yan eh. Kaya ganyan ang ugali mo. Alam ko yan. Ito yung sa pinapasukan ko ngayon, yung sa Capra. And yung sinasabi nila, sasabihin ko talaga sa Sir Erwin. Yes, si Sir Erwin ay nagsimula ang friendship namin bilang ako yung performer siya, guest namin. Wala pa siyang bar nun. Wala pa siyang bar nun. So, lagi kami, kasi simula nun, hindi naman kami naghiwalay ng connection. Hindi kasi, yun ang gusto ko ipaliwanag sa lahat. Hindi totoo yung sinasabi
na porke kaibigan ko si Sir Erwin matatanggal. Hindi na ako matatanggal. It's not true. Ah. Hindi lang siguro nila naiintindihan na maayos ako magtrabaho. Oo. Kilala ka naman namin na ganun. Hindi naman ako basta-basta nangahang. Hindi ako basta-basta pag sa stage siguraduhin ko magtatrabaho ako talaga. Oo. Yun lang yun. Pero huwag niyong isipin na porke kaibigan. Pwede ako tanggalin doon any moment, isang pagkakamali ko lang. Muntik na nga ako matanggal eh. Ngayon, nai-issue ka na lumalaki na daw ang ulo mo, nagiging sip-sip ka daw, tsaka yumayabang ka daw. Kasi 'di ba nagkaroon ka na ng ilan bar na ang naging performer of the year ka, ang dami na. Tapos etong bar na latest, naging performer of the year ka. Nang sinisilip ko, nakikita ng mga bakla na parang yumayabang ka na daw, nagiging ka na daw, parang sip-sip or iba parang mayabang na. Oo. Yung sip-sip na issue, hindi ako sip-sip. Nagkataon lang talaga na kinakaibigan ko yung mga boss ko. Oh. With respect, kasi may boundaries yan. Nagkataon lang kasi talaga na siguro itong latest bar ko ngayon, which is the Cafe Music Cafe, nagsimula kami kasi as magkaibigan. Nag-start kami as magkaibigan. Tapos, nami-misinterpret kasi yan lagi. Alam mo yung para sa akin, dahil man na lang ako sa kanila, isipin na sip-sip ako o hindi. Kasi kahit pag nagsalita ka, dinipensa mo sa sarili mo, hindi ako sip-sip, masama pa, issue pa rin yan. Oh. So, pag inamin mo, mas lalong issue. Pero ako hindi ako sip-sip. Friendly lang talaga din ako sa boss, sa mga bosses. Kahit naman hindi lang naman sa Capra, marami lahat ng mga boss dapat kailangan yung kaibiganin para smooth lang ang life. Oo. And then sa yabang naman, hindi ako nagyayabang. Nagkataon lang kasi siguro na thankful ako na kahit papaano may na-achieve tayo unti-unti. Dahil siguro naman kasi hindi lang ako siguro tamad. Hindi ako tamad. Kaya siguro meron kahit papaano may dumadami yung mga gigs natin, Oo. nakakaraket tayo. At ginagawa mo na maayos yung trabaho. Yes, exactly. Hindi ako nagyayabang. Pero kung may pagyayabang ka, sabi nga nila, kasi may iba kasi, kung may pagyayabang ka, ipagmalaki mo. Parang sabi ni Miss Francine Garcia, if you have it, then show it. Mamatay sila sa inggit. Parang na-motivate ako sa part na wala naman din mangyayari kung papatulad ko kayo. Ngayon, kung ano what you see is what you get. Kung ano nakikita nyo sa akin, yun lang ako. Wala akong pinagyayabang, wala akong pinagsisip-sipan. Iba lang ang sinisip-sip ko siguro, pero... So ayun, wala namang problema kasi naipaliwanag mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Kaya dapat love-love lang tayo. Yes. Tama. So, maiksi lang ang buhay. Love. So ngayon, dumako na tayo sa ating game. Pepe Puray ba to? Hindi, Palo Sebo. Uy, ang tagal ng tagay. Okay, tagay. Go. Ano bang games to? Games. Ang game ngayon is may kinalaman Wait dyan lang. Ang game ngayon is may kinalaman dyan sa hawak mong baso. Na ang title ay Baba ng tagay. Drink or Spill question. Ay, mahila ako sa spelling bee. Hindi tayo mag-spelling. Ano ba? Drink or spill. Kumbaga parang isa-shot mo sa or sasagutin mo yung tanong. Kasi mahirap kasi baka Bisaya. Kasi drink and spill kasi mahirap kasi mag-spilling pagka nakainom ka, di ba? Spelling yun, di spelling. Sorry, I go. Bisaya. Okay, may mga question tayo inihanda dito na kailangan sagutin ni Mandy at pag hindi niya nasagot, iinom siya. Pag ayaw niya sagutin, iinom siya at pag gusto mong sagutin, sasagutin mo siya. Sige. Okay. So, akin na ang ating mga question for the day. Ilang tanong niya? Meron tayong 10 question na inihanda. Okay, go. Okay. Ang unang tanong. Hayop kayo. Sa kanya, sinend ko. Sinend mo sa kanya. No, nasa cellphone mo daw ang tanong. Ba, yun yung production. Aba, yung production yun, sub-service. Grabe yung writer. Ako na lang magtatanong sa sarili ko. Hindi pwede. Akin na yan. Wait lang, bubuksan ko Bubuksan lang. mo lang, tapos iaabot mo sa akin. Wala pa nga eh. My God. Ayan, Sub-service dito. Gabi. Kaya production mo. Wait lang, yung manager nasaan? Sabihan natin yung manager natin na yung manager ko na kailangan maayos tayo. Aayusin po namin, sorry po. Sa lahat ng guest mo, sa akin sinend yung ano. Kailan ba sinend to? Ngayon lang? O ngayon lang? Ay, pronto lahat. Paano kung wala akong data?
Ano ganyan pala ugali mo? Sorry po. Di, okay lang, you can use my phone. Baka totoo yung Ay, chismis. no. You can use my phone. Mayabang If you want. yata talaga. No. Hindi, ikat na lang natin. Hindi. Sorry po. Gamitin mo na. Oh. Ay, sorry. Nakakita ka. Sorry, I love your pants. Mabait siya, guys. Go. Okay. Yung phone, go. Ano Okay. Once again, ang title po ng game na to ay Shot or Spill Okay, go. question. Okay. Nang ina, drink or Drink! spill. Sorry. Oh, ba yan? Nano ko ng... Nagagalit yung manager. Asa yung writer ng question. Ano to, kanto-kanto lang? Shot mo na, pare. Sorry. Okay, uulitin natin. Go. Ang tawag sa game na to ay drink or spill question. Go. Okay, unang tanong. Nakaready ng shot. Natatawa pa rin yung mga staff. Okay. Unang tanong. May nakasex ka na ba na may-ari ng bar mula noon? Wala. Wait, drink or spill? Spill. Oh, go. W-A-L-A. Wala. Spill ko na. I-spill mo nga. Wala. Puta kayo. Kanino ko magkapagkaratan? Mga hayop kayo? Wala. Hindi kasi may nachichismis daw eh. Di ba tama? Meron? May mga pamintang may-ari kasi ng bar. Di ba may ka sa paminta? Ay, Oo. paminta daw na may-ari ng bar. Sino-sino ba yun? Itago natin. Ma- Ibigyan natin ng clue. Okay, magigets mo to. Ghost Fighter. Isa sa member ng Ghost Fighter. Uy, si Sir Dennis. Wait lang. Shoutout kay Mamu. Mamu, umamit tayo. Si Mama Andrew. Charot lang. Hindi. O hindi. Wala. Wala. Oh, so, okay. Next question. Kulang yung kulang yung writer. Okay, may pinaplastic ka ba na nasa library ngayon? Drink or spill? Wala. Ay, spill. Oh, spill. Wala. Wala. Ano spill na? Anong spill nun? W-A-L. Sa may A. Bahala kasi sa may Hindi, lalim. wala. Lahat is maluwag mo nakakatrabaho. Wala, okay lang ako doon. Kahit si Wala. Okay. Okay ako kahit makatrabaho kasi. Pangatlo, Ayan. may tampo ka ba sa may-ari ng library dahil hindi ka pinuntahan sa Supernova 1 concert mo? Drink or spill? Spill. Spill. Okay. Anong spill? W-A-L-A. Wala! Ano ka ba? But yung mga time nila, hindi na busy naman sila. Wala naman ako tapo. Kasi sumusuporta naman sila in any aspect naman sa mga shows. Pero hindi naman kailangan magtampo. Kaya nga sabi ko, life is too short para magtampo ka na magtampo. So wala. So, okay yun. Oo. Oo, kasi pag nagtampo ka, Diyos ko, Wala na tayong career. Hindi, wala naman talaga. wala talaga, as in wala. Wala. So, clear tayo doon sa mga nagpadala ng message. Or sa writer, ewan ko kung writer. Hayop kayo. Kaya alamin nyo po kung sino ang writer nito. Okay. Question number 4. Deserve mo ba talaga na maging entertainer of the year sa mga bar? Drink or spill? Spill. Pero pwede mag-inom na ako. O, go. Wala. Dapat di ka na tinanong ng drink. Oh, sana, nagagalit yung writer. Sana hindi ka na daw tinanong ng drink or Pero spill. i-shot mo na muna yan. Drink and spill ako. Drink and spill. Okay. matapang. Pwede. Matapang mo naman, Tay. Masyado kang mabalasik. Tiga Pampanga ka ba? Anong tanong mo ulit? Ang tanong ko ulit ngayon, anong password ng phone mo? Kasi nawala yung Fingerprints yan. Okay. Machet. Yes. Tomboy fingerprint. Okay. Question number 4. Deserve mo ba talaga na maging entertainer of the year sa mga bar? Alam mo, nung una, questionable. Question ko rin yung sarili ko kasi ang daming magagaling na host sa Pepper House, di ba? Alam naman natin yan. Especially the pioneers. Sila Pizza, sila Petra, Oo. sila Jasper. Marami naman din talaga kasi mga host doon. Pero, nagulat lang din ako, ba't ako? So, kinwestoon ko yung sarili ko. Sabi ko, bakit ako?
kung sa galing lang din naman, magaling din naman din sila. Kung Oo. pagalingan kumanta, magaling din naman sila kumanta. Siyempre, siguro may Isa magaling kumanta. Si Pizza magaling kumanta. sa magtinda, mangsingil. Sa Mambudol, ayan. Hindi, pero Pera. hindi ko alam din kung bakit. And then, dumating si Comic Avenue Comic Avenue. na talagang nilabas ko din yung talent ko doon. Nung naging entertainer of the year ako sa Comic Avenue, doon ko na-realize na, deserve ko yata talaga. Deserve ko pala at naniwala na ako sa sarili ko kasi wala namang iba maniniwala sa kundi sarili mo din. Kailangan mo maniwala sa sarili mo kasi pag di ka niniwala sa sarili mo, hindi mo magagawa yan. Nung pangalawang beses ko na nakuha ang title ng Entertainer of the Year, sabi ko, alam ko na kasi hinaluan ko to talaga ng sipag. Promise. Kahit nachichismis pa rin din ako nasisip daw kasi okay, ma'am. Pero, yun lang yun. Hindi, I think deserve ko. Deserve mo. Yes, and deserve ng lahat yun, pero nagkataon lang na ako. Ako tinanong mo, deserve ko. Oo, kasi may kanya-kanya tayo. Malay mo, taon mo yun. Yes, it's all about destiny. Oo, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang galing. Yes. Nagkataon lang talaga na taon mo yun. Okay, next question. Ka muna. Ay, So, ba yan? ako ang tanungin mo. Drink or spill? Ang tanong ko sa'yo, may ambag ka ba dyan? Drink. O, balik mo. Drink. Grabe production. Ano kasi yung writer natin, mangingilo. Walaan nyo, clue na yun. Okay, question number 5. 5. 5. 5 yun, letter C. 5. Pang-limang tanong. Naging ex mo ba si Mariposa na ngayon ay Maria na? Drink or spill? Let's drink, everybody. Drink lang naman, hindi ko naman, pero gusto ko mag-spill pa rin. Okay, drink daw. Drink. So, ano siya, drink, spill. Drink, spill. Drink or pills. Siyempre, pills yan. Alam mo, siguro gusto niyang mag-drink muna bago mag-spill. Pinag-iisipan niya na bigla eh. Hindi. Pero naglandian kami. Ito to. May mga kisses kami, may mga hugs kami, may cuddle kami. Kaya parang ano. Kaya kakatahin natin ang trans to trans. Yes. Besh to besh. Gusto ko yung kaya kakantahin natin yung trans to trans. Yes. Best to best. Paminta kasi siya, no? Pero shoutout sa kanya, and how So, are ang you? tagal nga nun. Oo, paminta pa siya, no? Oh, ano pa yun? At kamukha niya si Sanjo Marudo that time. That time. Kaya naman, Kasi si Eh, Maria. ang kamukha ko nun si Chita. So isipin mo. Isipin mo, parang Beauty and the Beast yun. Nagusto, shit, hinahalikan ako ng gwapong paminta. So parang ganun yun. Doon nasimula yung pagkahumaling mo sa mga paminta. Hindi naman, maraming beses. Marami na rin beses. Okay, nag-drink Wait lang out. ha. Ang init kasi. Baba ko lang yung adit ko. Grabe naman yung baba. Kasi supernova kasi. Supernova. Oh, Kapala. Beyonce. Once again, panoodin nyo, malapit na. Super baba. Tsaka super wig tayo. Okay, pang-anim na tanong. May inilaglag ka na bang performer para hindi ka madamay sa ikasisira niya? Wala. Ay, din ko spill. Drink or spill? Wala. Spill tayo. Wala po. Wala. Okay. Wala daw. Drink or spill? Naiiyak siya. Ba't ka Sorry naiiyak? guys. Ay, sorry. Natulak ko kasi sa Hindi, wala. Wala. Ayun ang inisip din ng lahat. Nanlalaglag ako. Okay, pang-pito. May hinarang ka na ba sa mga bar? Drink or spill? Spill. Wala. Never ko yun ginawa. I mean, ba't ko gagawin? Kalahati. Sabi nga ni Mamu, Andrew De Real, wag mong harangan ng tao. Kasi lahat kailangan ng trabaho. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng isang tao kung bakit siya kailangan pumasok sa isang bar. So, pagka halimbawa kailangan niya kasi wala siya makain, ibig sabihin, tinanggalan mo siya ng pagkain. Sa bagay. Totoo naman. Wala kang sira. Oo, wag mong harangan, siraan. Siniraan, yes. Pero, Sabi po ng manager namin na nandito. Sabihin nyo lang kapag nakikita na yung damit. go. Okay. Pang-walo. Ito yung pang-walo. Go. Minarkahan ko yan. Nargahan ko yan. Kasi sabi mo mahirap yung pangwalo. Oo. Saan masaya ang puso mo ngayon? Sa kapra o sa library? Drink or spill?
Drink or spill? Mag-drink tayo. Ayaw mo mag-spill? Okay, wait lang. Para makapag-isip ka, drink muna. Ano Kasi- to? Ganun din nun. Hindi, kasi mahirap yung tanong. Ano, Kaya yung- mag-spill ako Oo, actually. Oo, mahirap yung tanong at ayaw mo mag-spill. Okay, eto ang tagay. Pakita mo. Ganyan, karami. Oh, ayan. Dahil mahirap ito. Dahil mahirap yung tanong. Saan ka nahihirapan? Sa tanong o sa shot? Sa tanong. Grabe. Uy, teka lang. Sasagutin mo muna ba or kasi yung iba kasi bago pag sinagot kailangan ng panula kasi napapalunok. Anong gusto mong unahin? Yung spill or yung shot? Lahat. Baka pwedeng sabay. Hindi. Actually, hindi naman siya debatable kasi. Pero, wow. Alam mo ba yung debatable? Kailangan mo mamili ng isa. Attitude po. kailangan mo mamili ng isa. Saan masaya ang puso mo? Sa Capra o sa library? I go for, syempre, Pwede mag-drink lang. mag-drink na lang tayo. Hindi, kasi parehas ko kasing ano niya. Gusto ko sumagot, pero di ko alam. Baka let's go po. Gusto mong sumagot, so drink na lang. Okay, drink na lang. Pwede kasing dalawa. Ito, alam mo, yung show mo, sobrang nakakatangi talaga. O hindi po, Parang yung show ko papalitan ng hindi supernova. Ano? Super enga na. Puro iba. wait Ay. lang. Alam, pero gusto ko siya sagutin kasi para balinawan yung mga bagay-bagay na. Oo, kasi actually, eto pong, bago po namin kasi itanong sa kanya to, yung writer po namin is naghanap po siya ng mga question na pwede itanong at nag-survey po siya sa mga iba't ibang performers. So, yun po. Na-line up lang po dito. Sasagutin mo or hindi? Hindi na. O hindi na? Ininom ko na yung ganong kataas. Malaking chicherya. Actually guys, ito lang naman is pang pambaliw lang namin sa'yo. Pero alam naman namin pati ng staff na wala kang pipiliin kasi alam ko na parehas sa dalawang bar masaya ka. Yes. At nakakatuwa dahil yun ang nararamdaman mo ngayon. Yes. Tama. At Saka isa yun sa mga magagandang bar, yung Capra na nagbukas ng pintuan sa'yo para ma-showcase mo Hindi, yung mga kaya ko tao. siya gusto sagutin. Dahil ininom ko siya, pero hindi ko naman totally sasagutin yung tanong. I mean, library is a school. Marami akong natutunan Yes. sa library talaga ng mga bagay-bagay. At marami, hindi lang ikaw. Yes. Marami. Sa CAFRA naman, kung when it comes to comfort zone, komportable kasi din ako mas komportable ako sa CAFRA. Kasi syempre, bukod sa Parang ayun na yung pinakabahay mo. kasi yes, parang nagkaroon ako ng bahay na parang para mag-share ng mga talents, open sa lahat ng bagay. And actually ang Capra kasi may new rules. May new rules. Na hindi ko nakasanayan. So parang nag-enjoy ako na ito yung bagong rules ng Capra. So subukan ko din. Oo. Kaya parang ang hirap ng tanong, kaya ako nahirapan ng sagutin kasi wala silang tunang kabigit. Oo. So, wala naman tayo pwede, kahit ako kung ako ang tatanungin kung mahal na mahal kong yung bahay kong bar or yung isa sa mga legendaryong bar na. Yes. Wala talaga, hindi ko rin to sasagutin kasi una-una sa lahat, parehas, pantay. Yes. Kasi marami din na sumasaludo sa library. At kailangan, nagpapasalamat. and my advice is lahat ng bar is kailangan magsuportahan. Yes. Kasi lahat yun is nakukuha na natin ng saya at ng income. Tama. Ay, lasing na po siya. Hindi mo yung sunod na tanong. Okay, so yung sunod na tanong. Okay, masyado tayo, tayo. Diyos ko, kinabahan po kami sa pangwalang question. Okay, pang-9 na tayo na question. Sino sa mga inalagaan or tinuruan mong performer ang masasabi mong nag-next level na talaga when it comes to performing? Brenna! Si Brennan. Yes. Sino-sino ba yung mga alaga mo ngayon? Hindi na ako nag-aalaga. So si Brennan talaga ang pinaka. Tsaka loyal si Brenna. Si Brennan talaga. Brennan. Hello yan. Pero, I mean, hindi ko naman sila totally hinawakan. I mean, inalagaan. I mean, ginaid. Na-guide. Na-guide.
Kita mo naman si Marcus, vlogger ngayon. Marcus Mejia. Yes. Marcus, sobrang yaman na ni Marcus ngayon. M. Cosme is also a good performer. Si JC My Loves is, may My Loves tayo kay JC. Si JC is, isa na siyang entrepreneur. Hmm. Yes. And si Brennan po ay, luckily, kahit isa siyang lesbian. And, O hindi, lalaki si Brennan. Si Brennan is ang galing. Naku, pag napanood mo si Brennan ngayon. Ay, mahusay. Yes. Kasi mahusay na dati siya nung pinapanood ko, pero ngayon mas mahusay na siya. Yes. Wow, and congrats. At saka siyang charis talaga. Charis. Charis. Okay, next question. Pang-10 tanong. Sino ang mas minahal mo? Si Val o si Nikki? Siyempre si Nikki, jowa ko yun hanggang ngayon. Siya, pero hindi mo minahal si Val? Minahal ko si Val. At tanong mo kasi is, mas minahal. Oh, so sino? Mas minahal ko si Nikki, siyempre. Pinakilala ko dun sa pamilya niya. Okay, so, Ayun kasi ang gusto ko sa lalaki. Pakilala mo ko sa pamilya mo. Good sa akin yun. at pinakilala ka na. Yes. At hanggang ngayon close kami ng family niya. Magkano yan, man? Actually, ito na nga, ang happy kasi kako-open lang ng credit card ko. So, 28. Okay. Oh, wala ganun. Actually, may trabaho na yun ngayon. Binibigyan niya ako ng sahod. And congratulations kasi masaya ang puso mo ngayon. Binibigyan niya ako ng sahod. Binibigyan ako ng 5,000. Aman. Ay, totoo. Pero 28 yung binibigay ko sa kanya. Mas pawisa. Kumbaga parang namuhunan ka. Aray lang. Hindi, oo. Actually, si Malamang, minahal ko naman yun. Tsaka ex ko na yun, passes pass. Pero good friend ka. Yun ang maganda sa amin ni Val. Good friend kami. Nag-aanohan pa rin kami, chichikahan. Nag-aanohan kayo? Nag-aanohan? Nagchichikahan. Chichikahan lang ba? Nabangi ako doon sa Kevin. Naramdaman ko siya, ha? Nagchichikahan. Okay, last question. Wala na dito. Okay, ang question natin ay manggagaling sa staff natin. Ngayon, hindi namin ipapakita kung sino siya. Busesan nyo na lang kung sino yon. Yung magtatanong. Kung ano yung gusto niyang itanong. Okay, sino sa inyo yung gusto magtanong? Okay, eto. Busesan nyo guys kung sino. May madlang people tayo. Mandy! My God, may himala. May himala sa Toninyo. Mandy, totoo ba na habang may kalibing ka, nagjojowa ka ng staff sa bar? O ano masasabi mo doon? Mahilig ka ba sa waiter sa bar? Ano masasabi mo doon? Oo. Kahit may jowa ka ngayon? Hindi, kasi Ano oo, tas hindi? ginajowa ko lang yun pag hiwalay kami. Hindi kasi minsan kasi sa 11 years namin, na-fed up din ako. Parang ayoko na. So parang mahanap ako ng ibang kalinga. So, sabi kasi actually may isang nagsabi sa akin na okay lang ba yung ginagawa ko? Dahil tanong ako, okay lang ba yung ginagawa ko? Hoy, hindi ko to sinasabing tama tong ginagawa ko, ha? Pero sabi ko, okay lang. Disclaimer pa eh. Hindi kasi sabi nila, kailan mo pa, okay lang yan kung meron kang ibang part. Kung iba kang hindi na jowa, meron kang pinopormahan na iba. Kailan mo pa gagawin yan? Pag kulubot ka na, pag matanda ka na. Hanggat kaya mo pa. Try mo. Diba? Pero unfair yun, ha? Hindi, unfair din sa akin yun. Basta malalim yung love life namin ni Nikki. Nung 11 years partner ko, sobrang lalim naman mo. I mean, nag-on and off kami. Naghiwalay kami ng 2 buwan. Naghiwalay kami ng 3 buwan, ng 5 buwan. Pero habang yung mga ganong mga moments na wala kami, doon ako nagjojowa. Doon ka. Tapos, nagulat na lang ako, ang hinahanap ko pa rin at the end of the day, siya pa rin talaga. Siya pa din. Uy, sana ma-meet namin yan, ha? Oo, sige. Oo. Ano lang, wait lang, ito yung altar niya, wait. O, hindi. Okay. O, eto, pinakalas na magtatanong sa'yo. Busesan nyo, guys, kasi yung una, for sure, hindi nyo nakilala. Eto yung pangalawa. Wait lang po, may sabihin ako. Sa laula yung host, Bakit? tumayo, may narinig ako. Hindi ako yun. Ito yun. Ito yun. Ano ba yung sa laula, ano ba yan? Episode 2 pa lang? Grabe. Episode 2 pa lang. Sinisiraan mo ako, malibasa na hot seat ka ngayon. Grabe yung host nyo. Porque episode 2, yung guest nyo, inuututan mo. Tumayo siya talaga sa... Narinig ko talaga. Ito yun, yung upuan yun. Ganun yung tunog. Go. Okay.
Question tanong? mula sa ating Yes, ito yung tanong. Ay, yes, ito pa, men. Dito, Gusto kayo- idol ko yan. Yes, ang minsan mo. Tangina, di pa ba matatapos to? Gusto ko na mag-inom. Oh, alam niyo na kung sino yun. Oh, go question last. Sige, ano. Ay, ang ina mo. Ano gulo mo pa? Ay, na. Ito na ang tanong. Oh, go. Ayun, gusto niyo na talaga yan. Ay, gagabawal yun. Sorry. Ito na ang tanong, seryoso. Ano? Naranasan mo na bang maging top sa isang paminta? Yes. Yes. Ah, Sobrang yes, and sobrang yes. Sobrang luwag niya. sino yun? Hindi kasi, sorry Hindi, ano, Ang programang ito ay rated SPG. hindi. Sino? O, di ko sasabihin, syempre, respeto ko na sa Oh, hindi, yun. clue. Basta host yun. Oh. Host. Ako na to. Pangalawang clue. Oh. Last. Isang clue na lang. Ano? Pangalawang clue. Ano ang pangalawang clue mo? Hindi, ikaw. Ako, hindi naliligo. Ay, ako. Dating nagkakadera, tag-i-stack. Ay, ako nga! Oh, Brazil trip pa nga. hindi ako sino nga. Hindi. Hindi, wala. Hindi siya totally, hindi naman siya host talaga. Ano, charot ko lang yung host. Hindi siya host. Pero, hindi ko rin siya jowa. I mean, ano lang siya, one night. One night stand. Okay, so yun. Okay na. Okay. Wala ka na doon. Pag gusto mo pa. Hindi, okay na yun. O sige, maraming salamat, Mandy. Maraming salamat. O so, bago tayo magtapos, i-promote mo ulit yung yung concert mo. Part 2 na, season 2 na. Eh, it's not season 2, it's the repeat. Repeat. Supernova, the repeat. Yung ilaw mo is nawala. Wait lang kasi, pasensya na po kayo, mahirap lang po yung production. So, eto. Okay. Mahirap yung production niya kasi, alam mo, tinitipid ako. Videoan nyo. Yung mga Supernova, the repeat po, this coming January 20, that is Saturday for only 350 po ang ating entrance fee on that night. Of course, marami po akong special guests. Ang kasama natin ng ating kumarin si Pete sa Comedian and Pearly. Doon po sila. Only here, only sa Capra Music Cafe. Pero bago matapos ito, may gusto na ako ipaalam sa'yo. Ano? Panahon na para malaman mo. Na ano? Akong teacher. Maraming salamat, Mandy! Ina mo. Nabali mo sa mata.